Wala na naghinder, Lord, silang pag-ani. Salamat sa opportunity din ako tindog diri sa lubangan, sa pagwali sa imong pulong, Lord. Salamat kayo sa higayon, ihatag nimo. Og Lord, nagpray ko. Ikaw lang jud, Lord, makahatag na mag-wisdom. Masabtan na naman, Lord, sa yano. Kani imong pulong. Nagpray ko, Lord, nga ikaw makigstorya sa imong katawhan. Gamit imong pulong, Lord, gamit imong alagad. Pun ako, O Diyos, Holy Spirit, sa pagdala ni sa imong pulong, Lord. Ikaw mag-andam sa muna kasing-kasing, madawaton mi, Lord, sa imong pulong. Nagpray mi. Ikaw lang jud, Lord, mag-auban ka namo sa karon nga kagabion. Bani kami, Lord. Among itugyan in tanan, gipasalamatan ug giampo. Tungod sa gamahanan nga lang Ginoong Hesus. Amen. Makalingkod. Ang title sa mensahe na karon is The Blessings Through God's Favor. Blessings are blessing through God's favor. Kita naton sa life kaning chapter din si David nahimo siyang hari aning panahona for pipila na ka gikan sila sa nasod sa Israel kung tan-awon yun nimo na sa una sila luoy kini after sa panahon ni Joshua sa diyang sa kung ibalik nato nga sa panahon ni Joshua nga si Joshua nag-lead sa katawhan sa Dios nahimo nagsige sila conquer sa Canaan. Pero sa dihang na namatay si Joshua naipuli nga generation nga wala sila hari atong panahon na nahimo sila nga sulungon na lang sila dali-dali kuhaon ang ilahang mga gipangtanom kuan sila sulungon sila kalit although naay mga judges nga mo lead nila pero they became defeated. Ug salamat sa Ginoo, salamat sa Dios tungod sa iyang kasing-kasing sa nasod sa Israel nangayo sila hari. To the point nga ang hari gi-allow sa Ginoo nga na silang nasod nila kay tan-aw man sila kay maayo ang hari, maayo barog, maayo tanan na person of King Saul. Pero atong panahon na gyapon sige gyapon silang sulugon sa mga Philistines. Di ba? Kita na to ang gubat ng Philistines, lahat hadlokon sila. Taraw ni mo daw, ang victory nila, kadali lang. And then the rest na po na, sige na po sila dagandagan, mga bungkag na po sila. Pero makita na to nga ang faithfulness sa Dios tungod sa yang promise nga ni sa nasod sa Israel, nagpadayon lang gyapon. Until such time nga ang Ginoo naghatag sa hari nga si David. Ug tanaw na to ni dinhi kani nga verse sa ilang sa diyan ang leader na ni si David. Makita nato dira nga nahimos lang victorious. Sugod pa lang sa verse 1, and came to pass that David smote the Philistines. Nga sila na nisulong, sila na nipildi. Ang Philistines, ang mga hindi lang ko ganan Bisaya ani kay mga Pilistihanon mo tawag ani magkuan kay ba offensive kayo ba. Mga Philistines sige gid sila og sa una nga kung sa una sige sila atake sa nasod sa Israel. Kaning panahon na ang nasod sa Israel na pod nga sige na pod mo na pod nipildi nila. Nga sa dihang ang ni reign ani si David na ang kadaugan nila. Kung tanawon gyud nato sa kung subayon nato tanaw nato ni kaning mga nasod sa atong gibasa gikan sa chapter 1 verse 1 until sa verse 14 kung naay map nanang map pa ready ng map nakoy kuan la sige palihog sa daw kuan nasa media samtang nagkuan pa nila makita nato ra kaning mga nasura kaning Moab kaning Philistine Moab kaning Zoba kaning mga cities diri mauni sila ang nagpalibot nila sa Israel. Pila sige. Pila tag zoom. Katong lang kuan. Kana lang. Makita ra siguro niyo nino. I-zoom out lang. Okay? So, ayun sana way nga makuha na siya. Sige lang.
Kita nato din ha, nga mao ni sila nagpalibot sa nasod sa Israel. To the point gani nga naay usa ka nasod o naay usa ka city nga gitabangan siya sa usa ka city. Okay? Ara ka na, magmuna ni siya. Nindot na, sige. So, muna ang Israel, kung naka-red na, muna ang Israel. Tunaan mo na sa left side ng Philistines. Pikas, Moab. Sa ato ang mga, sa verse 14, nakakwanta og Edom. Okay? And then, naay Zoba. Okay? Zoba, Aram, or kanang Damascus. Okay? Kung tanawin mo na, nagpalipot na sila, silingan na sa Israel. Under sa ni David. Pero blessing kayo, nga kaning mga nasura, okay? Kaning mga nasura, nahimo ni silang, kanabi taong, si David, ang nasod sa Israel, gipildi ni David. Gipildi ni niya. So makita nato diri nga ang life ni David ani panahon na ang kingdom niya nahimos ng victorious. Kung sa una i-compare na tong life sa Israel ning panahon na luoy kay sila may sulungon, mapildi sila. Pero aning panahon na sila ang nasod nga naa silang wala nga gusto mo sulong, ilang pildihon. Ang naa sa tuo, ilang mapildi. Ang nasa ubo sa south part, na ang Edom dra, pildi nila. Sa north part, na ang Hamath dra, na Zoba dra, na Damascus dra. Kung tanaw na to sa atong nabasa ganina, from verse 1 to verse 14, gipildi sila. Gipildi sila ni David. Gipildi sila sa nasod sa Israel under King David. Ano yung time nga nahimog victorious ang nasod sa Israel. Nahimig victorious ang mga Israelites mga sundalo sa Israel under the king of King David. Kung mabasa na to dinay kung tanaw na to sa verse 6. Verse 6. Unsay reason sa verse 6? Tanaw man sa verse 6. The last phrase of verse 6, and the Lord preserved David whithersoever he went. The Lord preserved David whithersoever he went. Verse 14, last phrase of verse 14. And the Lord preserved David whithersoever he went. Amen? Ug mo na'y rason. Mo na'y rason nga aning nasod sa Israel aning panahon ni David nga himos lang conqueror. Nahimo sila nga, sige sila conquer, sige sila madaugon sila. Si rason? Ang Ginoo. Tungod sa Dios. Tungod sa Dios. Makita natin ang panahon na nga, ang victory sa nasod sa Israel, muna nag-symbolize ba nga, muna ang blessing po nato sa atong Kristohanong kinabuhi. Kaning panahon na gikinahanglan jud ang victory. Isip nasod ka, isip hari ka sa usa ka nasod, nagkinahanglan jud kag victory against sa imuhang mga sa imong kontra ni mga nasod. Nga every time nga nahimog ang victorious, every victory ang nahitabo sa imong nasod dinha, sa imong city dinha, it's a blessing. It's a blessing. Ug mo po na sa to ang Kristiyanong kinabuhi po nato, we need blessings from God. Amen? Kinahanglan tag blessing. Kinahanglan na ang blessing sa Ginoo gihatag nato. Makita nato diri anong nahimong victorious si David because ang Dios nag-preserve David. Nindot kay nga promise, and the Lord preserved David whithersoever he went. Asa siya mo ato. Kinsa yang sulungon, pa-north pa na siya, sulong nila. Ang Ginoo na kuyog ni David. Naog sila sa nasod sa Edom nila. Kuyog ang Dios.
Kuyog sila sa Philistines nga for how many years mo na nagpildi nila, or gugdo na sila usahay. Kuyog ang Diyos ni David. Sa pika sa pod, kuyog ang Diyos. What a blessing in life of David. Na ang Diyos. O sayang pong kinabuhi po niya, na makita po nato ba, nga, mo na ba nga, nakaangkon siya blessing, tugod po na sa favor sa Diyos, sayang kinabuhi. Ang Ginoo nga nag-preserve niya, ang Ginoo nga nagkuyog niya, favor na gikan sa Diyos. Favor na gikan sa Diyos. O kinahanglan masabtan nato everything kitang mga Kristohanon nagkinahanglan jud ta sa Dios. O nagkinahanglan jud ta nga naay favor ang Dios ihatag nato aron maka-enjoy ta sa blessing. Kay kung wa gani na ang imong Kristohanong yes, naaman jud ang Ginoo, faithful man jud siya, pero na ba nga wa pa ka enjoy sa favor sa Dios. Sunod yun na, nga wag yapon kay blessing. Pero nindot kaayo, nga naman nakaangkon ka ng blessing, na ang favor sa Diyos. Na ang mercy, na ang grasya sa Diyos. Nga naman nakapadayon ka, na ang grasya sa Diyos. Nga naman naka-achieve gani, na ang grasya sa Diyos. O kinan makita nato din gibalik ni, muna naman sa, kung di na ito kalimtan nga, kung gibalik na nga phrase, naidako kayo na nga mensahe. Ug mo po na sa atong Kristohanong kinabuhi po nga nagkinahanglan ta sa favor sa Dios. Nga ni nato. Ug nindot kayo ba nga bisan asa na ang favor sa Dios. Kamo estudyante mo na ang favor sa Dios ninyo. Samtang gaskwela mo, sa diyan ang narbaho na mo, na ang favor sa Diyos ninyo. Engage mo into business, na ang favor sa Diyos ninyo. Whithersoever, asa ka pa dong. Na ang favor sa Diyos. What a blessing in the life of David. Blessing kaya ni sa kinabuhi ni David. Imagine God, for how many years nga pildi mo? For how many years nga perti kayo nga itong luoy kayo mo ba? So lungon na mo kalidra, kung ano na mo na halahi, haras mo din ha. But at this moment, kaninga panahon, nahimo mong victorious. Kristohanon, kinalan masabdan na to, kung yung ganina. Di jud mahimo sa atong Kristohanong kinabuhi wala ang Dios. Ayaw jud mahimo kan ba nga. Ingon ang pulong sa Dios. Ingon ang Dios mismo, without me you can do nothing. Ayaw jud nang hunanaa jud ba nga ano ba nga kaya na ka simple ra kay ni. Ikaw na ni. Yes, kung tanaw na to si David, warrior siya. Batanon pa siya. Mobitaw siyang suko siyang ni Goliath. Kung tanawan nimo ang history ni David, habi iyang pagka-warrior niya. Batanon pa siya, pildi niya yung leon, pildi niya yung bear, di biya na lalim. Sa dihang, na siya, nana siya sa youth, nga age niya, pildi niya si Goliath. Si Goliath panahon na, kuwan ko siya God, giganti ko siya. Pildi niya. And then, after ito mga saksi, di panahon nila mabasa na sa 1 Samuel, nahimo niya nga si David, si Saul, nakapildi lang 1,000, pero si David 10,000. Warrior. Kung pakita na to, warrior si David. Kung yung art of war, kabalo si David, saon. Pero makita natin din unsa di rason nganong nahimong victorious si David. Way lain tungod ang Dios. Kuyog niya. Mag-acknowledge niya ang Dios kuyog niya. Tanaw na to din ngano ang sikreto niya. Sikreto nga kang David diin man nga
na ang Ginoo mismo ba? Ang Ginoo man ni-declare nga ako ning kuyugan si David. Gusto mo ana? Nga ang Ginoo jud mamingon ba kaning member diri sa Truth Baptist Church kuyugan ko ni. Tagaan ko nig favor. Ako ni siyang kuyugan asa ni. Estudyante pa ni karon sige kuyugan ko ni siya. Nang katrabaho ni or asa ni siya at least Ginoo kuyugan ako ni siya. Di ba mo na? Kita na to, ang life ni David, naging victorious siya. Kaya ang Diyos ni kuyog, ang Diyos mismo makita to, ang Diyos mismo ni declare, ikuyog siya nga to kang David. So atong tanaw na to ni, kanila nga, so within these verses, ang sekreto, kung nakitaan sa Diyos, nga na sa kinabuhi ni David, diin, mo ni reason nga naa ang favor sa Dios niya. Ang Dios mismo nikikuyog niya. So good number 1, na ang favor sa Dios sa kinabuhi ni David sa diyang naghari ani panahon na. Number 1, he strengthened his trust in the Lord. He strengthened his trust in the Lord. Sa akong ingon ganina ba? Yes, he's a warrior. Pero nakita sa Ginoo ang pagsalig ni David. Wa siya nagsalig sa iyang mighty men. Wa siya nagsalig sa iyang strength niya. Balik din siya sa Diyos. Balik din sa Diyos. Ato ta sa verse 11. Not sa verse 11. Verse 6. Verse 6. Verse 4, sorry. Verse 4. So diha, kung tanawin mo sa previous verses, sa diha, napildi nila si Hadadezer nga naa sa Suba, sa north part. Okay? Verse 4, and David took from him 1,000 chariots, and 700 horsemen, and 20,000 footmen. Okay? So, sa dihang napildi niya si Hadadezer, ang Suba, so naa siya 1,000 chariots, napildi, naa sila 700 horsemen, nga captive, and 20,000 footmen. Pildi nila na, gidala na nila, slave, anhimon na silang slave, dala nila sa Israel. Kung tanawon ni mo ning panahon na, kung naa kay chariot, ano sa mga chariot, pastor? Kanang kalesa ba? Okay? Nagkalesa ba nga kabayo na dira, pero kani siya dili siya kanang kalesa nga kuan man na. Pero kani siya panggubat ni siya. Nga naa ni kadre, kanagay ka ani, isa ka nasod na kay chariot gani, na kay usa ka chariot. Mura ni siya naa kay usa ka tangki digira. Isa ka kwan dili nga APC ha, kanang armored personnel carrier. Kana yung tank nga defense and offense gamit na nimo. Okay? So kung nang chariot, kung naa ka na mo kada ba nga ligon kay ka nga nasud. Ligon kay imuhang military kwan nimo. Weapon. Naa na siya daan chariot sa iyahang sa nasod niyang gi-build up niya sa Israel. And then nakakuha pa jud sila og another 1,000 chariots. Gikan sa Zoba. So nadugangan og 1,000 chariots. And then di lang ang 1,000 chariots, naa pa jud 700 horsemen. Ning kag horsemen ani mga nagsakay ni sila sa kabayo. Ug kan kabayo aning panahon na dili na naman kabayo, makita na niyo nga gagmay kayo, daggo ni. Nga panggubat ni. Kung naa ka ani mura kag karong panahon na naa ka ang US ani mura naa kay Humvee. Anang Hummer ba? Nga dako kay gamit in terms of military exchange. Kung gubat man gani, dako kay ning tamang. So naa kay 1,000 chariots, 1,700
horsemen and 20,000 footmen. Tanawa sa next nga phrase ni. And David hawked all the chariot horses. Siguro ba hog. Pero tanaw na may manayin internet ron, tanaw na hawk din. Hawk the chariot horses. Okay? So, something hawk pasor. Kaning hawk, ang himuon nila ni, kanang, ang sa parts sa kabayo, marabag na ay gamay nga ugat or muscle sa himong hamstring. Hamstring dire. Ilahan ng putlon. Pirahan na nila, putlo na. Nga, kung maputol na, kanang kabayo dili na dyan na siya magamit sa gubat. Dili na magamit sa gubat. So, pero masakyan, magamit niya po within sa city, gamit nimo og kanang magamit nimo og kanang sakay-sakay nimo, pero dili na jud na sa same nga pang racing, pang trabaho nga mga kabayo. Trabaho lang jud na ng kabayo, sakyan na lang jud na nimo. Dili na ka mag-expect nga imuha nang magamit sa kanang racing or something nga kuan. Imuha lang ana nga nakay kabayo within sa imong city. So, makita nato dira na siya 1,000 chariots nga na captive. Ang ubang nasud ana, ug ubang hari ana, moingon na sila kani. Nadungagan na sa dangakong military count. Nadungagan kani, nanan additional na sad 1,000 kaysa maghimo pa ka. Nana kay chariot dira, nana kay mga horse kung kanang biya ni di biya lali mag-tame ka, mag-train ka mga kabayo nga pang gubat. Dili na lalim. Muna kung ikaw hari aning panahon na jud si mong mind jud nimo nga kani. Dungagan na sad nako ni. Kani makasulong na jud niya ni. Ano man nana additional na sad 1,000. Pero sa gihimo ni David. And David hawked all the chariot horses. Ang gihimo ni David, iyahan ng iputlan. Pirahan man noon. Meaning, katong mga 1,000 kabog chariots niya dra, dito niya gamiton. Dito niya gamiton. Okay? Psalm. Ato tag Psalm. Psalm 20. Tanaw ni mo ni. Psalm 20 Psalm chapter 20 or Psalm 20. Verse 7. Yun ang pulong sa Diyos. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Naa ni David, yes, he is a warrior. Kabalo siya unsa ang gubat. Yes, naa siya assets of war. Nadungagan supposedly ang assets of war niya. Pero naa siyang mind niya, naa siyang kasing-kasing na kani nga victory nga akong tagamtaman nako, dili ni tungod nako. Dili tungod sa akong intellect when it comes to war. Dili tungod sa akong naan ako. Dili tungod kay naa ako'y mga armies nga mga fighter kayo na si mga 30 nga mga mighty men. Na siya mind, but we will remember the name of the Lord our God. Na siya mind, why lain makatabang nako when it comes to war from other nations? Ang Diyos. Muna ang gihimo niya, gipakita niya sa Diyos, Lord, wa ko nagsalig. Wa ko nagsalig, Lord, sa chariots. Wa ko nagsalig, Lord, sa horsemen. Wa ko nagsalig sa kong armies. Wa ko nagsalig, Lord, sa kong mighty men.
Wa ko nagsalig sa akong art of war, ang wisdom nako sa art of war. Wa. Salig ko nimo, Lord. Gusto ta nga ang favor sa Dios na nato. Ipakita nato nga nagsalig ta sa Dios. Yes, naaman ta. Yes, naaman ta skills. Pero i-acknowledge na nga, naana, tungod sa Dios. Lahi ra jud ko ang Dios. Mo trabaho. Lahi ra jud. O makita nato ang anong strength ni David. Ipakita niya sa Ginoo, Lord. Piputlan ko ni Lord. Ano man? Di ko musugot, maabot ang time, Lord, magsalig na ko nila. Di ko musugot, Lord, maabot ang time, Lord, yes, tan-on na siya. Niabot man jud mo bitaw nga kaning panahon na nindot kayo ang fellowship sa Dios ngadto kang David. Kaniabot ang time po niya nga nag-ihap na po siya siyang army, sinasuko ang Dios niya. Kalimot siya. Pero aning panahon na makita nato na ang closeness sa Dios ngadto kang David, kung siya mismo nga nagpaduol siya sa Dios, kaya siya mismo yang gipakita sa Ginoo nga, Lord, wa ko nagsalig aning mga butanga, nagsalig ko nimo, Lord. Ug mo po na kinahanglan nato kat-una nato. Nga Lord, ibutang na akong pagsalig nimo. Yes, kabalo ko ani pang panahon, kabalo sa ni Lord, pero Lord, bubalik jud ko, Lord, saligan ti ka. Ipakita po sa Ginoo. Sa ato ang kinabuhi po. Yes, Lord, i-prove. Sa time, testingan bitas Ginoo. May time sa kita na, bebek na naon, ba imo ba dyan ang, ka nang imo haming, kanabitong sa time, Lord, bangi ko nga, musalig ko nimo. Masay mo nga nga, salamat Lord, ha, nakasalig ko nimo. Testingan, tas Ginoo na. Mo kanahon na si David ani, gitestingan sa Dios, nakita sa Dios nga, yes, nag-victory, nihimo siyang victorious, pero iyang gi-prove sa Dios. Yes, Lord. Mandaugon ko sa akong away. Pero ipakita na ko, Lord, nga ang away, kani nga away, Lord, dili tungkol na ko, dili tungkol sa trials sa nana mo, Lord, tungkol din mo. Lord, di ko ni silang gamiton. Di na ko ni sila gamiton, Lord. Lang ubang tao, moingon na sila, ubang leaders ani, na gani, additional na to ni. Pero si David, yung i-prove sa Ginoo, Lord, saligan ti ka. Di na ko ni sila gamiton. Importante kay nato na Kristohanon. You should learn to trust God. Og nakakataon ta pagsalig sa Ginoo, dungagi pagamay. Tama ni David ba? Kapal naman ta, yes, he is a warrior. Pero yan yung i-prove sa Ginoo nga, Lord, prove na ko sa imo, Lord. Yes. Kuhaan ko ni. Kuhaan ako ni. Tungod niya na, kita na sa verse 4, mo gihimo ni David. Unang mabasa na to sa verse 6. And the Syrians became servants of David. Favor sa Dios. Blessing nga na-victory. And brought gifts. And the Lord preserved David whithersoever he went. Ano man? Nakita sa Dios ang pagsalig ni David nga na kaniya. Although nakadungog na ta, sige ta balik-balik ani Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Tayo nakalimot na ta ba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. Amen? Ay. Yes, naatay kahibalo na salamat sa Dios natin knowledge. Pero di ta magsalig, dili butang nato, dili ta magsandi kana. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Muna promise sa Dios ganin nato. Ang gusto lang sa Dios katunta nga dili ta magsalig sa atong kagalingon. Dili ta magsalig sa unsa man.
Job chapter 31. Job chapter 31. Kung di ta kabantay, nahimo ng testimony. Yan ikang Job. So to sa verse 24, Job chapter 31 verse 24. Yun na, ano mabasa na, if I have made gold my hope. Yeah. Kung ang bulawan ang ako ang may ayan ang bulawan mo iyang magnadra ang pag-asa niya. Nadra ang pagsalig niya. Nas kaptangan. Or have said to the fine gold, thou art my confidence. Ano bantayan na to? Ano warning, kinahanglan masabda na to. Hey, kuyaw na nga mayon na tas kaptangan na to or di man na nato nga mara bitaw sa tong mind bitaw nato nga kung naa lang jud ni kanay maangko na ko niyo apan kamutan akon maangko ni ano man thou art my confidence. If I rejoice because of my wealth was great and because my hand was gotten much, na katanan. Ang wealth ni mo na. Lupig pas diskaya ni mo. Kaano ko tanaw bitaw ko sa news ng diskaya kaano ko. Paingon mo tag DPWH heart. Kaano na nga may pera jud ang DPWH eh. Pero kabalo naman ta. If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness, and my heart hath been secretly enticed, or my mouth has kissed my hand. Ano ba? May mga yun. Kugihan kay kagod. Kuhan pa kay kagod. This also were an iniquity to be punished by the judge. Now sa last phrase, for I have denied the God that is above. Manibantayan na to. Kung naanas kabtangan gani atong kasing-kasing, naana dito ang atong pagsalig nato, naana sa mga sa atong wealth nato, naana sa atong might, naana sa atong tanaw nato sa kaugalingon nga kakani. Usay mayon patamba, salamat Lord, gitagaan ko nimo ani. Pero naan na gani mong kasing-kasing ana, naan nimong pagsaling ana ganimo or sa naa sa imong kabutangan. Simple kay ang pulong sa Dios. That I should have denied the God that is above. Meaning ana, gisalikway nimo ang Dios. Nga naghatag nimo ana. Mo nang kinahanglan masabtan nato, watay lain sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi nato, sa atong pamilya nato, mubalik jud ta nga Lord. Kinahanglan ko nimo Lord. Lord, tabangi ko, makasalig ko nimo Lord. Ayaw pa bauta nga, maabot na lang Lord nga, kung focus na diri. Nga, kalimtan na tika. Kung ibantayan na to. Kaya usahay, inanap atong gaway. Ano nabasa nga, ang yawa karon dili na siya mo destroy na to. Sa mga anak sa Dios ang yawa di na siya mo destroy. Kabalo man siya protektado. Protektado ta sa kamot sa Dios. Protektado ta sa gahom sa Dios. Ang double time sa yawa na toron, i-distract ta. I-distract ta. Distract ka nang kuan ba? Destroy, distract. Kuan ba? Isa raw na ba? Distract ba? Kanang kuan ba? Libog, kanang itong samukon na ta ba? Samukon ta sa focus, samukon ta sa tong pagtanaw sa Dios. Iliko ta. Ug mo na ug tanaw ni mo ang batanon karon mo na. Di lang yung mga batanon, kita pong mga adult. Diba? Na to, pila ka hours sa ta, mostly na ta social media. Huwag mo na. Huwag nga itong kaway, ina na itong kaway. Kaya, ikaw na guna.
Kalimot na gani. Kalimot na mo. So, focus na sa mga galingon. Ay ni achievement alam mo, di gani ka mo balik, Lord. Imo na lang, Lord, ha? Tabangin taon ko, Lord. Kaya kalimot na ka sa Dios. Kalimot na ka. Sama na ang iyong gidinay ni mong Ginoo. Gidinay ni mong Ginoo. Kung balik ta, gusto ta ang favor na sa Dios nganin nato. Balik kita. No matter na-achieve na to, maayo ang achievement na to. Oh, Lord, sa amin ni David ba, the more siya naka-achieve, the more victory gihatas Ginoo niya. Balik jud siya nga, Lord. Ipakita na ko nimo, Lord, nga di ko mosalig sa akong kaugalingon, Lord. Salig ko nimo. Salig ko nimo, Lord. Isaiah chapter 26, verse 3. Unsa ang promise sa Dios? Kita nato sa life ni David and na-prove ni sa life ni David. So Isaiah chapter 26 verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Amen. Ang atong mind, balik kita, stick kita sa Diyos. Ano man na atong pagsalig na sa Diyos. Unsay result, ang Dios mohata to perfect peace. Amen. Ang peace nga, ang kalibutan di ka offer na. Blessing nato kita na save ta na sa mabasa sa makakuha na to sa Romans, mabasa na sa Romans chapter 5 verse 1. Nga tungod sa ato ang therefore being justified by faith, we have peace in God through our Lord Jesus Christ. Kanindot na kay na nga naa tungod sa ato ang kahimtang nato nga wala ta di na ta anang natay relationship sa Dios, natay peace ngadto sa Dios. Ano ang dili na ta na ba nga di na ka magunahuna ba nga kaaway ta sa Dios. Ginoon na nga nakasala ta sa tubangan sa Dios. Ipasaylo ta niya. Pero sa pagkinabuhi nato nga Kristohanon, kung gusto ta nga naipadayon ang perfect peace nga ihatag sa Dios nganin nato, ubalik ta, we should learn to trust God. We should learn to trust God. Verse 4, trust ye in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is what? Everlasting strength. Amen? Naa sa Dios ang nagapadayon nga kusog. Naa niya. Kung ang gusto sa Dios, salig ta niya. Salig ta niya. Naa ni kikuyog ang Dios. Nganha kang David. Kinakita sa Dios ang pagsalig ni David nganha kaniya. Amen? Naka-enjoy si David sa panalangin, sa victories, tungkol sa favor sa Dios nga niya. Sa sikreto, ang iyahang pagsalig sa Dios. Yes, naa naman siya pagsalig sa Dios. Iyaha pa diyong gipakita, iyaha pa diyong strengthen nga Lord. Ako ning ipailan nimo Lord nga kaning nga pagsalig nako. Ako pa diyong dungagan Lord. Unang he could have more weapons. Pero nibalik siya. Some trust in chariots, some in horses, but I will remember the Lord God. Ano po na natin, angay katuna na to, ang pagsalig sa Diyos. Kadua, makita na to dre. This is verse 11. Sige, padayon niya po siya sa gaway. Tungod sa niya nahimo siya mandaugon. Art of war mong gyapon na. Before tayo magkuhan sa verse 11. Art of war lang gyapon na. Ano na, aron dili sulungon na ang imuhang nasod. Aron dili na sulungon ang imuhang kuan.
makig-alay ka. Kung di mo gani makig-alay ka, kanang muhatag ka gift nila kay aron amigo mo. Kay kung tanaw na to ang nasod, itong mga nasod dito, silingan rito sila. Wa dili mahug nga ano ba nga wa ka kabalo nga gabi pa day nagsulong ni sulong na din na nimo. May lang ta nag kana bitaw layo pa ba kay napay messenger bang padong sila diri makapanganda mo. Kay naaman to sa una kay naaman ang mga guerrilla system mga sulong-sulong na unaware ba. So ang nitabo ani mga nasod nagpalibot niya. Muna nag-offer sila og gift. Okay? Nag-offer sila gift. Ug mo na ang tactics nila. Muna makita mabasa na to dre. Verse 7, and David took the shields of gold that were in the servants of Hadadezer. Aside ani kaning mga spoils ni. And from Betha and from Berothai, cities of Hadadezer, King David took exceeding much brass. When Toi, king of Hamath, heard, now verse 9, when Toi, king of Hamath, heard that David had smitten all the hosts of Hadadezer, kung kanina tanawan ba ng Hadadezer, gitabangan pa yun sila sa Syria ni, kung tanawan nito sa verse 6, okay? Tabangan sa Syria, pero taog ni David. Verse 10, then Toi sent Joram his son unto David to salute him and to bless him, because he had fought against Hadadezer and smitten him. For Hadadezer had wars with Toi. And and Joram brought with him vessels of silver and vessels of gold and vessels of brass. Okay? So nangitabo ani nagpasalamat ang kingdom ang si Toi king sa Hamath. Salamat siya kang David nga gipili niya sa Hadadezer kay si Hadadezer si sulong nila. So nihatag siya og mga silver, gold, brass, tanan. Ngadto kang David. So andin blessings. Okay? Every time di na to malimtan ni Pastor Crazy, every time na spoils against war, blessing na. Na gift from war, blessing na. Ya, nakadawat makita nato diri nga aside lang ang binhimong victorious si David, nakadawat siya og mga blessings gikan sa pagnasod, mga cities. Verse 11, which also King David what did dedicate unto the Lord with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued. Kita na ito ang kaduhangan which is ang Dios. Nakita na sa Dios. O ang Dios naghatag favor nga na kang David. Kita na ito, he honors God through his offerings. He honors God. He honors God through his offerings. He honor. Ano ba nga? Ipakita na nga sa dihang nangabot ang mga vessels of gold, nangabot ang mga way lain na sa mind niya, i-dedicate na ko ni sa Dios. Ako ni hatag sa Dios. Ako ni hatag ko tanaw man sa previous chapter manggoda na nga ang si David nag-desire siya mo build siya og anang sa temple of God, pero gingnam sa Ginoo nga dili sa imong panahon kay bloody ka sa imong anak. So kada panahon na why line sa mind ni David nga every time nga naay gift, naay mga spoils, mga gold, mga silver, naay brass, iyang i-dedicate nga to sa Dios para sa temple. Para sa temple. Hey, blessing biya kayo. Isa sa mga blessings gi-allow sa Ginoo, blessings gihatag sa Ginoo nato. Ayaw kalimot og honor sa Dios. Ano makita unsay nakita sa Dios nga na sa kasing-kasing ni David? Nakita niya sa Dios nga si David gi-acknowledge niya nga everything na ko Lord dili ni tungod nako gikan gyapon ni nimo.
Yes, Lord, nakadawat ko ani nila. Yes, kami naghago ani, kami nagsulong ani nila. Pero Lord, kung dili ikaw naghatag sa victory, nagdagandagan miron. Usahay sa atong anong ginabuhi, muingon man ta nga, ako may naghago ani Lord. I deserve mo na ako siguro yung mamukuan ko eh. But tanawon biyan mga nga why lain nasa mind ni David nga every time tanaw ba kung tanawon nimo ang kwan bitaw sa verse nga every time nga makadawat siya na iyahang which also David dedicate unto the Lord. Nga wa bitaw nga murag ipundo sa nako ni ako sa ni enjoy gamay. Usa pa nako i-dedicate. Usa pa nako ihatag nga na siya mind nga sige, sige dawaton niya. Pero para siya Lord imo ni ikaw naghatag ni Lord para po ni imo ha. Ug mo po na ug mo na nakita sa Dios nga na sa kasing-kasing ni David. Ug mo po na kinahanglan po nato makatunan nga hey Lord imo ni tanan. Para ninimo po Lord. Naman kung dili mo panalangin ang Ginoo nato. Wala. Dili ang Ginoo mo hatag strength nato. Wala. Una nakita sa Dios. Nga daw kang David, David mo. Tagaan ko nagpaburbi. Kuyugan ko ni. Ano man, dili sayang nga akong pabor nga gihatag niya. Ngano man, nibalik lang yapon na sa Dios. Ano man, ang nadawatan ni David, gikan sa mga kuan niya, o ibalik magyapon na, Lord, imo ni. Yes, blessing kay nga kakaton ta sa tong Christian life sa aton day gi-challenge sa mga dugay na day challenge ta Pastor Chris nga hey balik ta what shall I render to the Lord for the benefits toward me. Di ba? Psalm 116 verse 12, what shall I render to the Lord for his benefits toward me? Kung i-recall nimo ba sa mga benefits, unsay mga favor sa Dios nga gihatag nimo? Kadaghan. Nga kung wala gihatag sa Ginoo nimo ay wala eh. Pero kung kalimot ta, tanaw ta sa kagalingon, say makalimot na balik ka kung di ganyan makalimot ganita. Muna nagkuyog ni sila nga nagsalig sa Dios. And then gialaw niya, gigilan niya nga Lord, imo ni. Muna nga, what shall I render to the Lord for all his benefits toward me? Tubagan na sa verse 17. Dito na sa verse 17. I will offer unto thee the sacrifice of thanksgiving. And will call upon the name of the Lord. Amen? Sa atong Kristohanong kinabuhi, kinanamkaton ta na, Lord, while kani ako ang nadawat nako, gikan yun nimo Lord. And Lord, kani akong nga blessing, mga favor ni gikan nimo. Yes, ako nakagawa ni, ako nakuan po, Lord, tungod na po ni simong grasya. Lord, balik, ako rin ibalik nimo Lord eh. Himo ni. Kung imo balik na ganina, wa sila sa imong mind. Para ni temple ni mo Lord. Para ni temple. Kung sa ato ang panahon karon wa lain, Lord, this is for your church. This is for your church. Right testimony dito na isa ka church sa Davao. Say makakuan ko sa pastor dito. Grabe pog pagtuo. Habi yung nga marami sila nagkuyog ni daddy sa una. Kasi pagtuo. Grabe po kasing-kasing po sa pagtabang.
sa mga, especially sa mga sendouts. Dagaan po siyang members nga. Pareha po niya kasing-kasing po. Ang blessing lang kay naapoy kwan ba? Singala ni. Naadyo'y blessing. Dako-dako jud kong blessing. Ano ba nga? Sana muna makakuan ko ba nga Lord, sa problema ang daddy so Lord nganong kani nga church, kon kani mga church inani mga same sila kuan daddy. Daddy wa pa sige pa man siya kanang mabitong sa kung saan ni masud sa main la kalutani. Lao sa iyo, hala negosyo lao sa iyo. Kay gusto siya motabang, gusto siya nga siyempre kana ba nga ang ministry kinahanglan kwarta, di ba? And then gusto siyang mulihok pero kakuan pa ba nga alala ang blessing nito kita na nga na isa ka napay isa ka member dito ang commitment po niya nga Lord every time nga nakay project pod Lord nga nang i-allow nimo nga makuha na mo ni nga project Lord tabangan ako na church ang tabangan ako na time nga send out gikan silang church sa Dolagod next nga sad nga Lungs city so north part city kasing-kasing man na silang pastor dito nga every mga send outs nila ilahad yung kuan ba kana itong para paspas tabangan jud ano ba itong pakita kana luti dayon tukurag simbahan para kuan na ba kana itong di na ka magkuan bitaw nga mag itong kung mag-invite ka hindi jud ka maulaw mo invite makita na po nimo ba nga napoy member po dito po nga ang group ng mga members po dito nga pag insa niya ni pray sila nga Lord mo ni among kinahanglan dito na property available dito nga kana bitawng the wealth of the wicked is for the just nag-invest nga Amerikano dito nga international siya ba naminyog Pinay nga gikoral niya dako kay nga property gikoral niya gitamnan niya na siya gamayng balay pero hindi decide nga ibaligya na lang niya kay di siya ganan puyo dito sa katong lugar ibaligya 5 million pero kuha na kung i-develop to pwede na to buhatag basketballan kung naana po ba na garden dako ng mga pila to ka square meters to dako mga 2,000 3,000 square meters dako na 5 million po lagi may commitment po siya ko nga Lord i-bless ko nimo Lord kuha na ko nga project tabang ko silahang church tungod kay kuha na sila ba gusto nila nga mapalit na to. Nagunaw na ng pastor nga, mangutang na lang ta kay para kuan. Ngutang na lang ta kay para ano ba nga mapalit na to. Lo and behold, isala ka Sunday na nag-offering na same amount nga para pang bayad dito. Say reason? Gila man niya iyang nga everything and blessing niya gikan sa Dios. O para sa Dios. O sa gracias Ginoo mga anak ko nga kaano ba nga pwede din Lord. Sa una kay sa tanaw ko sa baroy sa una dugaya ko eh. Sa panahon na di ba i-compare na ko ba. Pero pwede din Lord. It depends upon the heart. Nga kay naaman siya nga commitment sa dihang ihiman siya nga happy sayang mind niya diba nga sa rason nga nung inana iyang heart niya mutabang siya sa church na siya mind niya happy na mo balik sa Ginoo saan pa nako ng property nako ano palit pa mo kog property nagito siya giingnan nga nay property nako dito sa bukid sa kuan ay bukid Davao gyapon pero nanas bukid nanas Kalina ala kinsay gusto mo pastor ito buhatan na tog kuan buhatan tog building
Donate niya ang property para himong campsite, and then nalay gamay nga square meters nga, pila ka square meters nga para sa church building. Oh, naay mo pastor dito. Buildan da yun. Mo ni kasing-kasing. The more nga nana yang kasing-kasing, the more po siya gibless sa Dios. O ba nga, usahay ba? Matan-aw na ba nga, panahon pa David man na. Pero ako mismo ba, natanaw ko nga, tinuod juday ni Lord. Juday nga, gi-bless ni mo. Juday nga nag-enjoy sa blessing. Yet, siyang mind niya nga, matabang pagod, gi-bless pa dyan, more, bless pa dyan ni mo more. Siyang kasing-kasing. Lord, yung mind niya, gikam ni Ginoo. Or madali ang bulaton sa Ginoo, ihatag ko ni para sa Dios. Nada. I-honor sa Dios. Kung makita nato ni nga siya diyang si David, i-honor niya ang Dios. Nga everything nga mandawat niya. Everything nga makuha niya. Dawaton niya, i-dedicate niya para sa Dios. I do believe, gihimo to niya para preparation to pagtukod sa temple. It's for the church. Nasa nagsugod na sa kasing-kasing ni David. Ang giilan niya, everything anaan niya, gikan yun sa Dios. Ang walay iyaha. Wasa na yun ba nga, enjoy sa nako ni. Enjoy sa nako ni. Wala. Ito sa Psalm chapter 50. Psalm chapter 50. So go to verse 7. Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against thee. I am God, even thy God. I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings to have been continually before me. Ayan ang offering nga i-offer na to para sa Dios. Kung kita ang kasing-kasing na to na sa pag-offer na to para sa Dios. Hindi madlugong sa Ginoo yung sakto na noy. Wala. Verse 9, I will take no bullock out of thy house, nor he-goats out of thy folds. Inan niya itong Dios, oy. Dili tulisan na itong Dios. Dili sa kawatan. Verse 10, for every beast of the forest is mine. And the cattle upon the 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the fields are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. I will eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats. Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats? No, makita na mag-declare sa Dios ba nga, wam ko na kinahanglan sa imuhang, wam ko na kinahanglan sa imong sacrifices. Kaya ako tag-iyas tanan. Ano yung declaration sa Dios? Wa ko na kinahanglan sa imuhang, wadi po ko nga, pugsunti nga, hala, i-offer dyan ni. Kaya na kinahanglan ko na wala. Ako na, unas tanan ako na. Muna sa verse 14, sige, challenge niya siyang katawan, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Offer unto God thanksgiving and pay thy vows the Most High. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ano man, kita na to din ha ba? Ang Diyos wa man ang kinahanglan sa atong sapi. Sa imong batin mo sa inyo main ba nga kanina piring na sad para na punin sa kwan, na church sa nay. Pili mapariha mo mga wapa ni grow. Ay simbahan wapa ni grow, kana mga chiko na piring na sad para pastor para sa kung tanaw mi ani balik ang Ginoo, balik ta ba nga kung ang Ginoo mogamit sa ubang tao, pwede gamiton niya. Nga naman, siya nagbuot sa tanan o iyahan ang tanan. Pero ang purpose sa Dios,
Nga sa diyang ingon siya nga offer unto God the sacrifice of thanksgiving. Or offer unto God thanksgiving and pay the vows of the Most High. Ano man na. Aron pag-ila na nimo mga sa Dios na dili na imo. O ihatag na nimo, ibalik na nimo sa Dios. Verse 23. Whoso offereth praise glorifieth me. Amen? Whoso offereth praise glorifieth me. Meaning di ay, sa diyang may offer ka sa Dios, thanksgiving, sacrifice for thanksgiving, sa gihatag sa Ginoo nga blessing nimo, pa sa imong mind nimo, ihatag nimo pa balik sa Dios. Kung kinsa man ngayon nag-offer ngadto sa Dios, nag-glorify ka niya. Nga ba nga, ibalik nimong tanan, bang Lord, Lord, I glorify you. Lord, imong tanang himaya. Lord, mo na ebidensya sa imong blessing nga gihatag nimo nako. Ako ni offer, Lord. Ano man? Kita ang Dios man ba nga naa naman siya. Naa niya tanan. Gusto lang siya mong tan-aw sa tong kasing-kasing. Nga giilaban na nato. Siya ang source tanan. Or unsa siya sa atong kinabuhi. Muna ba nga, mubalik ta sa life ni David. Nga nang i-offer siya sa Dios. Hiniila si David. Gikan ni sa Ginoo. Ang strength, gikan ni sa Dios. Ang anything, gihatag gikan ni sa Dios. Walang, ato ta sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, verse 9. Before, tanaw na to ang although nato sa verse 9 karon, pero tanaw na to siya nga. Ato to sa verse, di ba, atong ibasa ganina, verse 5. Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thy own eyes, fear the Lord, and depart from evil, and he shall be health to the navel, and marrow to thy bone. Di ba? Mo man nga, di ka magsalig sa imong kagalingon, hindi salig ka sa Dios. Tibok ni mong kasing-kasing. Sa tanaw na sa verse 9. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of thine increase. Masabtan ba nga, connected na sila. Nga wingon ka nagsalig ka sa Ginoo, mag-honor po ka sa Ginoo. Sa sayo na kay istorya na ko nag-honor mo kanimo nagsalig man kanimo. Pero ikuyog ng duha. Kuyog na. Nga nagsalig sa diyan yung kang ni-declare ka nagsalig ka sa Ginoo or naningkamot kapag salig sa Ginoo, ihatag nimo tibok nimo kasing-kasing nimo, di ka magsalig sa imong kaugalingon nga imong kusog, sa imong hunahuna nimo. Next best thing nga gi-honor nimo, honor the Lord with his substance. Ano man? Okay, testingan man sa Ginoo. Sige, salig day ka nako ha. Sige, i-honor do na ni i-honor do nimo. I-honor do ko be. Ipakita do na be. Sige. I-offer do na. Di ba ka moingon ba nga, oy labot ni Lord. Ah, yun ba nga, iro lang Lord, way labot lang baktin. Sabihin daw na ba? Kuyog ni. O makita nato di sa life ni David, sa diyang nakita na sa Dios. First, na ang pagsalig niya sa Dios. Strength na, ipakita na niya, wala siya nagsali sa chariots. Kasi kadua, sa diyang yun, nakadawa siya blessings, dawa siya initial nga favor sa Dios.
gibalik niya yapon sa Dios. And he honors God with his substance. It doesn't mean nga, kung sa Old Testament, New Testament, yan pagkuhan, it doesn't mean, but it takes faith. Gusto ba ta nga, ang Ginoo mohatag favor na to? Na sikreto ni David. Stingan na to. Mag-declare ta, Lord, tabangi ko nga, akong pagsalig ba, 100%. 100%, Lord. And everything na nakadawat na ko, Lord, every blessing na madawat na ko, Lord. Tabangin ko nga, dili ko, mumukan nga, tungod ni nako. Mubalik yun, Lord. Akong i-honor. I-honor ti ka. Kaya ikaw yun naghatag anitanan. Tungod niya na ang favor sa Dios. Na tungod niya nawa. Unsa ang promise sa Dios niya? Unsa ang gihimo sa Dios nga na niya? The Lord preserved David whithersoever he went. Receive siya victory. Receive siya blessing. Amen? Ang puta, Lord, salamat kayo sa imong faithfulness. Salamat, Lord, sa life ni David. Nagtudlo na mo, Lord. Yes, ang favor ni mo. Nagtanaw po day ka, Lord, sa mong kasing-kasing. Nagtanaw po day ka, Lord. Unsa pod ka sa mong kinabuhi. Unsa ka kaimportante sa mong kinabuhi, Lord. Sa tabangi pod mi. Una, ang pagsalig na kanimo i-develop, Lord. Hindi mo masalig. Yes, na ay mga initial victories nimo, Lord. Ayo tuguting mo salig mi sa among kaugalingon. Salig mi sa mga unsay naa na mo, Lord. Kundi, Lord, mubalik yun na mo among pagsalig na kanimo. Or na mga verses makita na mo, Lord, gikan sa imong pulong, Lord, nga unsa di kada kong blessings ng isaad ni mo, Lord, nga kung magkakaton lang mi pagsalig nimo. Nabangi pod mi, Lord, everything ang dawat na mo, Lord, katon mi sa pag-honor kanimo. Amo ang i-dedicate, balik na mo ni hatag na mo na nimo, Lord, pagpakita everything na dawat na mo, Lord, tungod nimo, para nimo. Yes, lisod. Especially ang kalibutan karon, nagwans kalibutan karon, ang need. Pero Lord, you are just looking on our heart. You are looking at our faith. Tabangin mo, Lord. Naalan dyan ang pagsalig na kanimo. I-bless imong katawhan, Lord. I-bless ang matag-usa. Nandong himaya, Lord. Among ibalik na kanimo. Among giamutan, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Manidog ta. I-recite nato itong partnership. Gihimo na akong ka-partner sa akong ginabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog, ug hangtod sa akong patigungon. Ako nasayod nga taliwala sa akong pagsulay nga mabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kugmaon alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na akong makaabuton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makaabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thee prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Happy New Year. See you this Sunday. Salamat kayo. Happy New Year. Dayon na fellowship niya kung kinsay gusto mo ari. We have a fellowship.